peace. Pero naisip ko, may forever sa yakap ng government po. Sa yakap po. Ako, mula po sa panunahan po ng PhilHealth, 40 po, na pinangunahan po ng aming Regional Vice President po, si Atty. Jerry F. Ibay. Kami po ay bumabati po sa inyo ng, sa inyong tagumpay po sa inyong graduation po. Kami po ay nagpupugay sa inyong tagumpay po. Nandito po kami para mag-share po ng kaalaman. Maaari po ito po ay aming isi-share po sa inyo ay naisama na sa inyong FTS o yung Family Development Session ninyo. Pero hayaan niyo po kaming i-refresh po sa inyo ang UHCF po. So, simulan po natin po. UHCF po ito po ay nagkarmahan po noong February ng 2019 po. At saka po ito ay na-implementa po noong November 2019. So, simula po noon, ang lahat po ng Pilipino ay meron pong immediate eligibility. Ang ibig sabihin po nito, makagamit po tayo ng ating pong PhilHealth kahit po tayo ay wala pong hulog o kahit hindi po tayo aktibo na nagbabayad or wala po tayong active na validity. Ang objective po nitong ating UHCF po is masigurado po na lahat ng Pilipino nga po may equitable access to quality, affordable healthcare goods and services and protected against financial risk. So, sa UHCF po, may dalawang... Sir, next po. May dalawa po tayong kategorya. Ito po ay direct contributor at saka po indirect contributor. Sa direct contributor po, sila po yung mga empleyado na meron pong employee-employer share po, employee-employer relationship. Kasambahay po, ang OFW, ang mga lifetime member po, ang self-earning and professional, next po sir. At saka po yung mga 21 ang edad, pataas, na meron pong kakayanang mahulog. Di ba dito po ating direct contributor po, susumahin po natin, ito po yung merong kapasidad na maghulog po sa PhilHealth po. Sunod po ay ito po yung indirect contributor. Sa indirect contributor naman po, sila po yung hindi kabilang doon sa direct contributor kanina po. Sinatagdagan na makikita po kanina. Ito po ay kabilang po dito yung pong listahanan, yung pong corpus, senior citizen po, person with disability, solo parent, at saka po yung mga Pilipino na ang edad po ay 21 na wala po kakayahan ng tulog po. So, next po. Sinabi ko po kanina na lahat po ng Pilipino ay merong automatic eligibility. Pero hindi po, ibig sabihin nun na hindi na po tayo magpaparehistro sa PhilHealth. Ano po? Kasi ating pong record ay kailangan po ng PhilHealth para maproseso ang inyong pong benefits po. So, ang kailangan po natin dito po ay yung po, kailangan po na tayo magmeron po ng permanente PhilHealth identification number. Ano po? So, ang kailangan po natin, magpila po ng PhilHealth member registration form. So, ito po yung ating natawag na PMRF na ginagamit po natin sa pagpaparehistro, sa pag-update ng record po, at sa pag-amenda po ng ating record. So, sino po yung pwede po nating maging medical, ano po yung kailangan po natin na mga document po para magparehistro? So, unang-una po ay ating birth certificate po. Ano po? Kung kasal na po kayo, kailangan po ng marriage contract po, lalo sa mga babae po. Kung wala naman po, hindi available po ang ating birth certificate po,
lahat naman po siguro tayo ay rehistrado na sa national ID. Ano po? So pwede po nyo i-presenta nyo sa amin, sa office, bilang supporting documents po. So, meron pa rin naman po tayong ibang mga document na pwedeng i-presenta bukod po doon sa national ID natin or yung birth certificate po. Pwede din po yung mga government-issued valid ID. Diba? Para sa dependent naman po, so sino po yung ating valid dependent po? Una-una po ay ang ating legal na asawa. Ano po? May legal pa. Ang ating pong legal na asawa na wala pong kanyang sariling PhilHealth, na active na PhilHealth po na. Ang ating pong anak, na ang edad po ay 20 pababa. Ano po? Para sa mga solo parent po, pwede po nilang i-declare po ang kanilang anak kahit po ito po ay 22 na. Ano po? Sa solo parent lang po ito. Diba? Pero dapat po yung kanyang anak po na yun ay wala pong trabaho, wala din pong PhilHealth ng kanya po. Okay ba? Sunod po ay pwede po ang magugulang, pero since tayo po ay meron pong para sa mga senior citizen po, so mas maganda po sila ay meron sarili po nila. Yun naman po ay libre na rin po sa kanila po. So, next po. So ito po yung ating PMRF o yung PhilHealth Member Registration Form na kailangan po nating fill upan po lahat po ito. Kailangan po kompleto po na detalye po. So, next po sir. Next po. So, nandiyan na rin po yung ating po para sa solo parent po na since yung ating po PMRF po ay hindi pa updated, kung kayo po ay solo parent po, mag-a-attach lang po kayo ng inyong pong ID na solo parent at saka po isusulat nyo lang po yung kategorya ng solo parent po. Ganun din po sa PWD, ang kailangan po ninyo ay yung PWD ID na valid po at isusulat po nyo na kayo po ay PWD sa form po. Sa premium contribution po, para doon sa mga nagugulog po, so ito po yung ating pong matrix po ng contribution. Sa ngayon po, ang nasa ng ating pong income floor, kung 10,000 po ang inyong income po, nasa 5% po nun, divided by 100 po. And yung po, ceiling po natin ay 100,000, divided na sa 5,000 po kada month po yung gulugan po. Pero ganito po ha, kung kayo po ay may kakayahan ng maghulog po, since kayo po ay matatanggal na rin po doon sa libre po ng office, pwede po kayong mag-voluntary member po. Ano po, hindi po kayo empleyado. Pero kung sasabihin na po natin na hindi ko kaya maghulog ng PhilHealth kasi nahihirapan pa ako o hindi ko pa kaya, pwede po tayo lumapit kay Ma'am Sonia para magpa-assess po ng inyong pong kapasidad na pinansyal. So kung sasabihin ni Ma'am Sonia na ay kayo po ay hindi pa o nasa financially incapable pa talaga, so bibigyan kayo ni Ma'am Sonia po ng certification, yun po yung dadalhin po nyo sa PhilHealth para kayo po ay libre po sa PhilHealth. Diba? Nandito po yung ating pong service po. Para naman po makita po ninyo ang inyong record, kahit hindi na po kayo pumunta sa PhilHealth office, meron po tayong eGov.ph. Ano po, matadownload po niyo ito sa inyong pong mga smartphone and kailangan nyo lang po mag-register po dyan. So, pwede po kayo dito makita nyo yung record ninyo, mga dependent ninyo, PhilHealth number ninyo, and yung mga contribution po ninyo. Same time po, pwede po kayo mag-register dito sa IACA. Pwedeng di yan Sa ating
Pwede din po kayong mag sa aming website po sa www.philhealth.gov.ph. Then doon po sa online services. Meron po tayo dito member portal. So kung saan po kayo mas madadalian, ito po kasi ang aming member portal, makita din po nyo dito yung inyong pong record. Pwede din po kayo itong magpa-register sa Yaka. Ika. So yun po, ibibigay mo kayo kay Pambayan po para sa mag-discuss po ng dentist. Thank you po, Sir Ern. Good afternoon po sa inyong lahat.